Ang dami kong kilala, hindi nila naaabot ang kanilang mga pangarap. Bakit? Sasabihin ko sa inyo. Kasi hindi sila unstoppable. Ibig sabihin, gumigive up ka agad. Bakit kaya? I will teach you now in this video paano maging unstoppable. Makinig ka. May kwento ako sa inyo. Yung aking business mentor, napaka-inspiring na tao, sobra. Ang bait niya, tsaka bilyonaryo, dami niyang tinuturo sa akin. Pero yung kwento niya, yung backstory niya, magugulat kayo. Hindi siya magaling sa school. Alam mo, nung grade school siya, ang hilig niya ganito, uupo siya sa likod ng classroom, matutulog sa hapon habang nagle-lecture yung teacher. Kaya yung nanay niya, teacher rin sa school na yun. Kaya ang ginagawa ng nanay niya, papasok sa likod ng classroom, gigisingin siya, tapos hihilain siya sa labas, tapos medyo malaki siya, so pinagpapawisan. So, pinupuna siya, linalagyan siya ng Johnson's baby powder, tapos pag tuyo na siya, pabalik siya sa classroom, uupo sa silya, matutulog ulit. Yun ang kwento niya. Hindi siya dapat pumasa, hindi siya dapat nag-graduate. Naawa yung school sa kanya kasi yung nanay niya, teacher doon eh. Sa high school, ganun rin. Alam mo, hindi siya nakatapos ng college. So, siguro sasabihin mo sa akin, bakit ganun? Bakit dati hindi siya successful? Ngayon, sobra siyang successful. Ano nangyari sa gitna? Ito, siya mismo nagpaliwanag sa akin kung bakit siya naging successful. Sinabi niya, yung mga kaklase niya, mga kaibigan niya, ang gagaling eh, at tatalino. So, ayan, liniligawan ng mga kumpanya. Trabaho ka naman dito. Sige na, dito ka na magtrabaho. So, inaalok, ng mga magagandang posisyon. So, yung mga yun, nagtrabaho sa isang kumpanya. Merong hindi nagustuhan. Hindi nagustuhan yung boss, hindi nagustuhan yung ganito, yung trabaho. Aalis na lang. Bakit? May tatanggap pa sa akin. Ayun. Siya daw, wala siyang choice. Dahil walang kumpanya gusto sa kanya, nagnegosyo na lang siya. Tapos, wala siyang ibang pwedeng option na iba. Walang pagpipilian. Kailangan maging successful siya sa negosyo kasi wala namang tatanggap sa kanya eh. Wala siyang choice. In other words, wala siyang distraction. He was unstoppable. Alam mo, ang unang negosyo niya, window blinds. Kumakatok siya sa mga iba't ibang mga opisina, door to door, para magbenta ng window blinds. Yung iba, sasagot sa kanya, talagang iniinsulto siya, ang baba ng tingin sa kanya, baliwala yun. Basta, makabenta. Oh? Unstoppable. Gusto mo ba maabot yung pangarap mo? Be unstoppable. Walang ibang options, walang distraction. Ito yung kwento ng ebanghelyo natin ngayon. May isang babae, hindi Hudyo, may sakit yung anak niya, lapit siya kay Jesus. Si Jesus parang playing hard to get. Oo. Parang, ba't ganun? Parang yung sagot niya sa babae naman, parang sinasabi ni Jesus, hindi, para sa Hudyo lang ako, pinadala ako sa mga Hudyo. Hindi Hudyo yung babaeng yun. Pero alam mo ang ginagawa ni Jesus, yung mga Hudyo na nagbabasa ng gospel na to, gets nila. This is what you call prophetic theater. Na ginagawa ni Isaiah, ni Jeremiah, yung mga prophets of the Old Testament. Yung ginagawa lang niya yun to bring out a lesson, a very important lesson. Yung babae, alam na alam yun. Kaya she was unstoppable. She was unstoppable. And she mirrored yung mga 4 Gentile women in the genealogy of Jesus. In the Gospel of Matthew. Ibang klase. Kitang-kita mo yun, yung mga, they were unstoppable. If you look at their stories, they were unstoppable in claiming the blessing that was supposed to be for Israel. Kaibigan, I want to pray for you right now to also have the ability to, hindi ko sinasabi, huwag ka mag-adjust. Kailangan mag-adjust. Araw-araw kailangan mo mag-adjust. Do not marry your strategy. Hire your strategy, but marry your purpose. Yung purpose ng Panginoon para sa buhay mo. Pagdadasal kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko. Say this with me, Lord, biyayaan mo ko ng discernment, wisdom, para malaman ko anong dapat kong gawin. Make me unstoppable when it comes to your purpose for my life. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Thank you so much. Paki-share mo yung video na to sa mga nangangailangan ng message na to. Write your comments because I read them and I pray for them. At I invite you to become a full-time supporter. Join the fund. And you will receive full-time Saturday and full-time Sunday. Click the link that says support now dito sa Facebook. Kung YouTube naman, click the button join. God bless you, and I will see you tomorrow.